A-loading signage para sa mga may tindahan dyan or printing shop na may nagpapagawa sa kanila ng signage para sa a-loading signage. Ayan. So ay maganda guys dahil pwedeng-pwede nyo itong gawin ng kayo lang din. Ayan, kasi tuturo ko kung paano nga ba mag-create o mag-generate ng e-loading signage gamit yung customized prompt natin sa ChatGPT. So makikita nyo dito, meron tayong load all networks. Kasama na yan pag nag-generate kayo. At yung name ng store, ayan, kunyari yung Digibili store. So kasama na yan dun sa customized prompt natin pa nag-generate ka ng image. So, pag nag-generate ka ng image, makikita mo itong globe, team, smart. So, nandyan na yan. So, kahit ilang design yung i-generate mo, depende dun sa account mo sa ChatGPT. Pero kung pre-account yan, yung account mo, makakapag-generate ka ng 4 or 5 na design dito sa ating customized prompt natin. Okay, so palakakuha ka ng copy ng ating prompt. So makikita mo ay pag na-download mo yan, naka-notepad yan. So gagawin mo dyan, i-click mo lang tong notepad pag na-download mo na. Yan. So lalabas yung prompt natin dyan. So gagawin mo, i-edit mo ito. Yan, sa store name. Lagay mo yung store name na ilalagay mo dyan, yung tindahan mo or tindanong customer mo. Yan. So pag na-edit mo na yan, i-copy mo lang yan kasi ipipaste natin yan dun sa ating ChatGPT website. So, magge-generate tayo ng mga design. So, tulad nito, meron akong 4 na sample. Yan. So, sample yan ng ating e-loading gamit tong signage prompt natin sa ChatGPT. Okay, so next gagawin natin, ipipaste natin dito yung sa notepad natin kanina, yung sa prompt natin na na-edit natin. So, pipaste lang natin dito. Sa mga wala pang ChatGPT account, create lang kayo. Free lang yan. Free account lang dito sa ChatGPT natin. So, pwede kayo mag-create ng account. So, gagawin natin dyan, ipipaste lang natin. Yan. Tapos, isend lang natin yung prompt natin. So, hihintay lang natin mag-create ng image yung ChatGPT. ChatGPT yan. Medyo matagal-tagal lang din kahit pa paano dahil free account lang yung gamit natin. Pero depende dun sa nakasubscribe sa ChatGPT kung mabilis mag-create ng design. Dito kasi ay natatry ko pa lang ay yung free account pa lang sa ChatGPT. Yan. So pag free account naman, makagawa ka ng mga 4 or 5 na design. So ano mo lang, generate mo lang ng generate hanggat makita mo kung ano yung pinaka gusto mong design. Ayan. So mamaya ipapakita pa natin kung paano mag dagdag customize ng ating prompt natin. So maglalagay tayo ng gusto natin na kulay. Kumbaga, kasi ito ay default itong ating generate ngayon. Yan, generate. So hintayin natin kasi medyo matagal nga lang yan. Dahil pre-account lang yung gamit natin. So maganda to guys, so may mga personal use lang or sa mga mayroong printing shop or may mga tindahan. Ayan. Kung meron kang tindahan at gusto mo sariling gawa ng signage, mag-create ka lang gamit itong prompt natin. Tapos, generate mo. Pag na-generate mo, i-download mo. Tapos, i-print mo na lang. So, meron na tayong design. Ayan. So, meron na tayong isa. Okay? So, gagawin natin dyan, maglalagay tayo ng, mag-generate pa tayong isa. I-paste lang natin ulit. So, dito, ayan, mag-generate pa tayo ng isa para makapag-pili tayo ng design kung ano yung gusto natin. Ayun, no? Medyo yung blue, yung pinaka-tema niya, pinaka-concept ng kulay niya. Blue. Okay? So, next natin dyan, mag-generate pa tayo ng isa para makita natin kung ano yung pangalawang design natin. Okay? Ayan. So, hintay-hintay lang natin. So, pag nakapag-generate ka na, pwede mo siya i-print sa photo paper tapos i-laminate mo na lang. Or pwede naman i-print mo sa photo sticker tapos idikit mo sa Sinta board. Pwede din naman yon. Or kung pwede naman kung meron kang acrylic na dyan na signage na A4 size, naka-portrait, pwede naman i-print mo sa photo paper na mas manipis lang. Tapos i-insert mo dun sa acrylic mo na signage. Pwede yan guys. Okay?
So, hintayin lang natin itong pangalawang image natin. So, medyo matagal-tagal lang yan. Okay, so meron na tayong pangalawa. So, ito yung pinaka-pangalawa natin. Ayan. So, magde-generate pa tayo ng isa pa. Paste lang natin. Dito sa may DPI, edit lang natin yan. Lagyan natin ng green, blue, red theme. Ayan. Tapos, send natin. So, optional lang yan, yung kulay na yon. Pwede nyong gayahin yun. Ayan. So, meron tayo ditong dalawang option na pagpipilian. Ayan o. Option 1 saka option 2. So, meron talaga ganyan sa ating ChatGPT. So, hintay lang natin na ma-generate yung mga image natin sa option 1 saka sa option 2. Tapos, pipili tayo kung ano yung magandang design. Okay, so meron na tayong design. So, red nga, blue, red, green. So, ito yung option 1. Ayan. So, tignan natin yung option 2. So, ito yung option 2. Di ba? So, marami kayo pwedeng pagpilian. Ayan. So, option 2, tapos option 1. Ayan. So, click lang natin prepare this response. Ayan. So, makikita naman natin yan. Ayan. Di ba? Okay, so saan nga ba makukuha yung prompt natin? Saan nga ba makukuha yung prompt natin para sa ChatGPT na i-loading natin na signage? Siyempre, dito lang yan guys sa website natin. So, click nyo lang yung link dyan sa description or sa comment section. So, mapupunta kayo dito sa website natin. So, marami kayong mahanap dito sa website natin. Meron tayong Canva template, Google Sheets, Microsoft Word, Excel format, at yung ChatGPT prompt natin. Okay, so meron din tayong bestseller na mga template. So makikita dito yan. At meron din tayong popular product natin. So makikita nyo rin dyan yung mga naka-sale natin na template. So makikita nyo rin dyan. At yung mga latest tutorial natin. So i-click nyo na lang yan guys para meron din kayong idea. Ayan. So dito, i-click lang natin tong ChatGPT prompt natin sa ating categories. Kasi yan yung video natin ngayon. So, click lang natin yan, ChatGPT prompt. So, lalabas yung mga prompt natin. Ayan. So, i-click lang natin tong e-loading signage natin. So, yung prompt natin, guys, ay 49 pesos lang yan. Ayan o. So, madadownload mo na yung notepad. Tapos, edit mo na lang yung notepad. Copy mo, i-paste mo sa ChatGPT natin. So, ito yung mga sample natin na signage. Yung pinakita natin kanina. So, paano nga bumili dito sa ating website? So, click mo lang yung buy now. So, pag na-click mo yung buy now, proceed to check out. So, dito, fill upan mo lang tong billing natin. Yung billing details natin. Kasi importante yan. Yung first name, last name, country, state, phone number, optional yung phone number. At higit sa lahat, guys, kailangan tama yung email address. Kasi dyan sinesend ng website yung mga binibili mo or yung bibili mong template dito sa ating website. Kasi yan talaga isi-send yan. Okay? So, kailangan double check mo na tama yung email mo. So, click mo na lang itong create account para magkaroon ka lang account dito sa website natin. So, paano nga ba magbayad? So, gagawin mo dyan, scan mo lang to. Scan mo lang tong QR code na to, tapos enter mo yung amount kung magkano, tapos screenshot mo yung payment para may katibayan na nagbayad ka na. I-upload mo dito sa ating browse files. Ayan. Tapos, i-click mo na tong I have read. Tapos, place order. Ayan. So, i-verify na yan ng ating website. So, pag na-verify yan, isi-send na yung binili mo dun sa email address na nilagay mo dito. Ayan. So, ganun lang kadali bumili dito sa website natin. Okay? So, sa website natin, guys, meron din tayong price list para sa mga nag-uumpisa pa lang or naghahanap ng idea na i-compare dun sa ating price list natin. So, di pa to tapos. So, kakunti pala yung nalalagay ko at idadagdagan ko pa to guys. So, dito meron tayong customer name. So, pwede mong ilagay yung customer name, mark, tapos dito meron din tayong quantity at yung service natin. So, kung nagpa-print siya ng photo print 2R, 15 pesos, yung quantity niya ay 5.
Tapos, add item mo lang. Kung meron pa siyang pinaprint na A4, quantity ay 5. So, add item lang. So, mapaplash na kaagad siya. Tulad nito, ayun no, 375. Alam mo na kung magkano kaagad. Tapos, kung magbayad siya ng 500, alam mo na kaagad kung ano yung isusukli mo. Kung magkano isusukli mo. So, 125. So, ganun kabilis. Ayan. So, meron ka ng price list, meron ka ng automatic calculator din. So, pa naghingi siya ng resibo, generate mo lang yung receipt. So, lalabas na din yung resibo. Ayan o. Tapos yung details, kung magkano yung binayad niya, 500, sukli niya, 125. At kung humingi siya ng printed, so click mo lang yung print receipt. So, lalabas na yan dyan. Ayan o. Set mo lang yung printer mo. Ayan. So, automatic na yan. Diba? I-print mo na lang din. So, i-clear mo kung meron ka pang ibang customer. So, ganun lang kadali gamitin tong free printing price list natin sa website.